Anonymous Confessions. Nahuli ako ni Kuya. Hi, ako nga pala si Mia. And today, gusto kong i-share sa inyo yung pinaka-nakakahiya at pinaka-awkward na experience na nangyari sa buong buhay ko. To be honest, ilang taon ko itong hindi kinuwento kahit kanino. Kahit sa mga closest friends ko, wala talagang nakakaalam nito. Pero feeling ko naman, enough time has passed para matawa na lang ako kapag naalala ko siya. Nangyari ito noong college pa ako. Typical college student lang naman ako noon. Bahay, school, repeat. Hindi ako mahilig gumala. Hindi rin ako palalabas kasama ng barkada. Mas gusto ko talagang nasa bahay lang. One afternoon, sobrang pagod ko galing school. Pag-uwi ko, tahimik yung bahay. Nasa work si mama, nasa labas si papa. Tapos, akala ko nasa kabilang kwarto lang si kuya. So, naturally, pumasok ako sa kwarto ko para magpahinga. Habang nakahiga ako, kung ano-anong naiisip ko. You know that age kapag curious ka sa maraming bagay tungkol sa sarili mo, pero nahihiya kang magtanong kahit kanino. Ganun ako noon. At dahil kampante akong mag-isa lang ako sa bahay, naging sobrang relaxed ako. Ang problema, hindi pala ako totally mag-isa. After a while, may narinig akong parang kaluskos sa labas. Pero hindi ko pinansin. Akala ko hangin lang. O baka pusa. O baka imagination ko lang. Then suddenly, bumukas yung pinto. As in dire-diretso. Walang katok. Walang warning. Wala. Paglingon ko, nandoon si kuya. At swear, parang nag-freeze yung buong mundo. Hindi ako gumalaw. Hindi rin siya gumalaw. Literal na, nagkatinginan lang kami. Mga 3 segundo lang siguro yon. Pero sa utak ko, parang 3 oras. Tapos nakita ko yung mukha niya. Yung expression na parang, ay. At yung mukha ko naman siguro parang, Lord, kunin mo na ako. After nun, mabilis ning isinara yung pinto. Ako naman, naiwan sa loob ng kwarto na parang nawalan ng kaluluwa. Sobrang nahiya ako. As in, sobrang sobra. Paulit-ulit kong tinatanong sarili ko, bakit hindi ko nilock yung pinto? Bakit na yan pa nangyari? Bakit siya pa sa lahat ng tao? At higit sa lahat, paano ko haharapin yung kuya ko mamaya? Hindi ako lumabas ng kwarto buong hapon. Kung pwede lang sana akong maging invisible, ginawa ko na. Pero dumating yung dinner time. At syempre, kailangan kong lumabas. Pagpunta ko sa dining table, nandoon na siya. Tahimik. Ako, tahimik din. Yung mama ko kung ano-anong kinukwento. Kami, parang mga estatwa. Hindi kami makatingin sa isa't isa. Kapag napapatingin ako sa kanya, bigla akong yuyuko. Kapag siya naman tumitingin, bigla rin siyang iiwas. Sobrang awkward. Feeling ko kahit yung kutsara at tinidor, nahihiya para sa amin. Lumipas yung 1 linggo. Then 2 linggo. Hanggang sa umabot ng halos 1 buwan. At hindi namin kailanman napag-usapan yung nangyari. Which honestly, mas okay na rin. Pero isang gabi, kinatok niya yung pinto ko. Kinabahan agad ako. Sabi ko sa sarili ko, eto na yun. Pag-uusapan na namin. Pagpasok niya, umupo siya sa tabi ng study table ko. Then sinabi niya lang, "Uy." Sabi ko, "Oh?" Tapos sabi niya, "Relax ka lang. Kalimutan na natin yun." Yun lang. As in yun lang. Then tumayo siya at lumabas. At doon ko na-realize na minsan, yung mga bagay na feeling natin katapusan na ng mundo, hindi naman pala. Minsan, tayo lang talaga yung masyadong nag-overthink.
Ngayon, ilang taon na ang lumipas. At every time na naalala ko yung araw na yun, napapaling na lang ako habang tumatawa. Nakakahiya pa rin? Oo naman. Pero hindi na tulad dati. Kasi eventually, natutunan ko rin na lahat tayo may awkward moments na gusto nating ibaon sa limot. At siguro, yun yung isa sa mga moments na habang buhay ko nang dadalhin. At sana, hindi na maulit kailanman.